Bakit nga ba, early in the morning pa lang, madami na nakapila sa mga pugad natin dito sa Manukan? Ito yung mga inahin natin dito. Yung iba na umiinom. And ngayon, may mga itlog na dito sa baba. Yan. Dito din sa kabila, may itlog na rin sa baba. Yan. Marami nang andito sa pugad. Kanina, mga 6 a.m., may mga nangitlog na yan. May itlog. Yan. No, kanyang kaganda itong setup natin dahil tayo po ay naka-unli feeding. So, ang unli feeding na ginagawa namin ay nagre-refill kami once a day. No? Nagre-refill pa rin kami once a day pero hindi namin hinayaan na maubos yung kanilang patuka. Pero merong isang time no sa isang linggo na nagsiskip po kami ng meal which is yung purpose nun ay para po na yung mga manok natin, babalik pa rin sa pagkatakaw nilang kumain. Which is importante din para malaman natin kung sino yung walang ganang kumain. Pero dito naman sa mga manok kasi natin, no, magana talaga dahil nga meron kami mga ginagawang regular na maintenance. Nag-deworm kami, no? Nagbibigay kami ng fully vaccination. Yan, nagbibigay kami ng Lasota plus IB every 3 months, and nabibigay kami once a year, no, ng ating Coryza vaccine para po yun sa Coryza. So halos wala nagkakasakit dito, and syempre, tayo po ay nagbibigay din ng mga vitamins, which is yung Progen Z, yan, breeder ADE. So morning pa lang, dami ng harvest na itlog. Twice a day to thrice a day kami nag-harvest ng itlog dito. So ito yung kinagandahan sa pagmamanok, no? Early pa lang, early in the morning pa lang, syempre may mga blessings na, which is, yun nga yung pag-harvest ng itlog natin. Tapos, in-imbak po yung itlog na yan for 5 days. And, pagka 5 days naman, no, every 5 days, meron tayong bagong batch ng itlog na niloload, meron tayong hinahatch, meron tayong mga nire-release ng mga sisiw. So, ganyan kabilis yung production natin dito. So, hindi naman masyadong marami yung mga alaga natin dahil nga medyo limit lang tayo dito dahil nga katabi natin yung paaralan, may mga kapitbahay tayo. Pero madami pa rin silang napuproduce dahil nga napakaganda ng feeds natin. So, sa feeds natin ngayon, yung namin dito, sekreto namin, purong commercial feeds. And kapag weekends, nagbibigay kami ng kaunting crack corn na inahalo sa feeds nila para po pang treats lang, kumbaga, sa ating mga alaga. Alam ko maraming magtataka sa inyo, syempre, unli feeding, magastos. Hindi naman siya masyadong magastos dahil nga naibabalik naman agad ng mga manok natin. Or early in the morning pa lang, nababalik na po nila yung ating mga nagagastos. Mas sa ganitong setup, no, or sa ganitong technique, mas marami sila napapalabas na itlog, mas mabilis yung production nila. So, okay lang sa akin, bawing-bawi naman agad yung ating ginagastos dito. So, estimate na ginagastos ko sa ganito karaming manok, may mga sisiw pa, no? Sa sisiw natin, sa ngayon, no, marami din. Kapag yung mga sisiw natin nasa 300 to 500 na piraso, tapos yung mga breeders natin ganito karami, no? Meron pa tayong mga mamahaling manok doon, meron pa tayong mga show type. So, nagagastos ko lang is nasa 700 to 800 pesos per day sa patuka, no? Kasama na po yung sisiw. Tapos, yung na-harvest naman natin na itlog ay 2 trays to 3 trays per day. So, sa itlog pa lang, syempre, bawi ko na yung patuka, lalong-lalo na kapag nagpasisiw tayo. No? So, ganyan lang po kadali itong ating pag-aalaga ng manok. Yan. So, minsan lang man, halimbawa, may nag-sparring dito, yan. So, kailangan natin yan ng maintenance, which is meron, gumagamit tayo ng quick kill. Minsan, nasusugatan yung mata nila, no, sa kanilang sparring. Yan. So, yun, gumagamit tayo ng Amtil 500, yan, or Ambroxetil. Yan. So, yun lang naman yung mga, natin, yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan. Tapos, tubig, fresh yan palagi, umaga at saka hapon.
Yan, vlog tayo ngayon. Kasama natin si Summer dahil umiiyak. Gusto niyang sumali sa vlog natin. So matagal tayo nawala dito sa YouTube dahil sobrang na-busy tayo sa other business natin. Yan. And doon sa YouTube, sa Facebook naman, palagi ako nag-upload. So abang-abang kayo. Pero dito tayo mag-upload tayo daily vlog dito sa YouTube. Balik tayo dito. Yan. Ang ginagawa ni EJ ngayon, birthday pala ni EJ. Yan. Naglilinis po sila dito sa ating kulungan. So, kailangan kasi linisan to para mawala yung mga dumi ng last na mga tumira dito sa brooder. Tapos, i-sprayhan yan mamaya, no? Ng Microban GT. Ayun, piniprepare na ni Kambal yung ating sprayer. So, disinfectant yan. Lapitan natin. Yan na. Na-prepare na ni Kambal yung ating Microban AV. Yan. So, kung walang Microban AV, pwede naman yung Microban GT. Pero yung Microban AV kasi, pang avian talaga yan, pang poultry. Yan, isprayan na ni Jerickson Kambal yung ating brooder. So, yung ano naman, yung purpose ng ating sprayer ay para maalis po ng mga bakterya dyan, no? Iwas virus, hindi malapitan. Yan. So, kapag nag-spray naman tayo, hintay lang tayo mga 10 to 20 minutes. Pwede na lagyan ng mga sisiw yan na galing sa ating hatcher. Yan, dito na kami ngayon ni Summer sa incubators namin. Ito yung ating mga harvest ngayon, no? So, ano to? 200 plus na eggs. Yan. So, di ko pa na-check. Hindi pa namin nabilang kung ilan tong napisa dito. So, hindi naman lahat kasi napipisa. Merong mga naiiwan din na hindi talaga napipisa. Ito na-harvest na natin yung mga chicks. Yan. No, so, dapat hindi po crowded yan kapag tayo po nagpapasisiw dahil pwede po silang magkasakit agad, no, kapag sila po ay crowded. So, itong mga tubig na to, ilipat lang natin to, iusog natin dyan. Pero ito kasi hindi pa siya doon malakas kumain yan, tapos medyo curious pa. Dito sa kabila, meron din. Yan, mga bagong chicks. No? Mga mamahalin naman natin, Shamo Giants dito. Iiba natin yan. Tapos yung mga Rhode Island Red na show type, mga darag, dito namin nilalagay. Yan. Iniiba din namin. So may Shamo din dito isa. Yan, pero ano yan, mas matanda yan ng ilang araw. Ito naman yung aming mga mga Jersey Giant. Yung isang jersey natin nakalabas, babae. Yung darag natin na babae nakalabas din. May naiwan siyang itlog. Yan. Ito naman yung ating mga show type. May mga itlog sila dun sa likod, no. Harvestin natin yun mamaya. Ito yung napakaganda nating darag na babae nakalabas. Yan. So, ganito lang yung setup namin. Napakaganda talaga yun. May mga itlog na naman sa baba, oh. Yan, mga dumalagan na naman yung mga nangitlog dito. Yan. So, kapag tanghali, yung iba nasa, yan, tumatago sila sa pasilungan. Meron dito, nasa sunbathing, oh. Na sunbathing siya. Yan. So, mabigat yung karga ko ngayon. Yan, oh. So, ito, may nag-mate. Yan. Ngayon, naghihintay sila dito, no? Kasi papalitan na naman yung kanilang tubig. Fresh water yan. Tapos bukas na naman, fresh water na naman ulit. Yan. Black Stollops natin. Dito, may nakalabas. Pinapalabas ko yan, no? Para may kapares itong kapatid ni Dario. Yung ating darag. Ito, bagong baba lang to, na darag. Yan, ganda, oh. Pogi. Yan, para may backup yung kanyang papa. So, may mga, tayo dito, mga bagong darag na mga babae. Yan. On milk pala si, si Orochimaru. Mga babae niyan dito. Mga hybrids naman natin. Yan. Medyo kaunti na lang yung hybrids natin. So, napaplano kasi ako dito, no? Na alisin ko dito yung ating hybrids tsaka itong ating mga Shamo native. May paglalagyan tayo sa kanila.
Yan, hindi lang dito, no? Dito kasi paparamihin ko yung Rhode Island Red natin. Dahil sa ngayon, Rhode Island Red talaga yung malakas sa market. Dami talaga naghahanap ng Rhode Island Red, no? Hindi mawala-wala. Palaging nasa top 2 yung ating Rhode Island Red. Kaya siya yung paparamihin natin ng gusto. So, hindi din ako makaparami dahil may mga sumusunod din dito na mga buyers. No? Pero talagang sa bakasyon, magtatago ako ng mga soon to be breeders natin. Paparamihin natin tong Rhode Island Red.